Para sa ating talakayan ngayong umaga, makakasama natin sina Emil Carrion at Munir Janarat. Magandang umaga sa inyong dalawa. حي على الصلاة. Maraming salamat sa iyo, Vivian, at magandang umaga sa ating mga kabalitaan. Alam niyo po ang usapin ng Peace Treaty o ang kapayapaan sa pagitan ng mga Kristiyano, mga Muslim, ng gobyerno at ang mga tinuturing na lang rebelde ay usapin ng isang pamagat, ng isang tarheta, ng isang pangalan, ng isang bansag. Kung ang mga ito po ay mananatili na nakadikit sa usaping ito, kung hanggang sa usaping ito ay natatakot, nandyan po ang pangamba, wala pong mangyayari. Kaya naman ang ating balitaan dito sa Telebisyon ng Bayan ay bumuo ng isang segment. Ito po nga ang Salam, Daan sa Kapayapaan. Iba't ibang bahagi po ng usaping ito ang ating tatalakayin dito para lalong maging maliwanag sa ating mga kabalitaan, sa ating mga kababayan kung ano ang isyong ito. Isang report ang ating ibibigay sa inyo ngayon kung saan ang pananamit ng ating mga brothers and sisters Muslim ay ating lalong maintindihan. Sa report ni Princess Sarip. Kasabay ng paggunita ng buong mundo sa darating na World Hijab Days, nakiisa ang mga Pilipinong hijabis o mga kababaihang Muslim na nakasuot ng hijab sa pangunguna ni Amin Party List Representative Siti Jalia A. Turabin Hataman. Dito, hinihikayat niya ang iba pang mga hijabis na huwag ikahiya o huwag magdalawang isip sa pagsusuot ng hijab dahil lamang sa takot na baka sila ay makaranas ng diskriminasyon, lalo na sa lugar kung saan mas marami ang hindi Muslim. Kasabay nito, nais ding iparating ng babaeng mambabatas na palawakin pa ng mga non-hijabis ang kanilang kaalaman sa pagpapahalaga ng mga kababaihang Muslim o Muslima sa pagsuot ng kanilang hijab. Ang hijab, maliban sa ito ang telang nakikitang suot ng mga Muslima na pantakip sa kanilang ulo, ang hijab din ay siyang pangkalahatang simbolo ng pagtatakip ng buong katawan maliban sa kamay at mukha. Sa relihiyong Islam, ito'y isa sa mga simbolong pagpapakita ng pagmamahal, respeto, pagsunod at pananampalataya sa Diyos na tanging siya lang at ang mga pamilya ng isang Muslima ang pwedeng makakita nito. Sa naging programa sa loob ng Kongreso na Dare to Cover on World Hijab Day, hinihikayat nito ang mga kababaihan sa iba't ibang relihiyon na magsuot ng hijab upang makiisa sa ating mga kapatid na Muslima. Sa taunang programang ito, nais ding isulong ni Congresswoman Turabin Hataman ang House Bill 659 na mas kilala bilang an act prohibiting discrimination against persons on account of ethnic origin and or religious belief. Naway mas maintindihan pa ng ating mga kababayan ibang relihiyon na hindi hadlang sa isang pagkatao ang pagsuot ng hijab para siya ay maging katanggap-tanggap sa lipunan. Hindi rin dahilan na kailangan pang nakikita ang ibang magagandang parte ng katawan ng isang babae para lamang makatanggap ng papuri mula sa ibang tao. Kaya sa mga kababaihan, sa pagsalubong ng World Hijab Day, makiisa tayo sa ating mga kapatid na Muslim kahit sa simpleng paraan ng pagpo-post ng mga litratong suot ang hijab sa inyong Facebook, Twitter o Instagram, mapa-selfie man o kasama ang mga kaibigan, katrabaho o pamilya. Ating ipadama sa kanila na sila'y hindi naiiba, hindi nag-iisa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Princess Habiba Sarip. Maraming salamat sa report na yan ni Princess Habiba. At ngayong umaga, tayo po ay pinalad na puntahan at bisitahin dito sa set ng ating balitaan ang mismong Bureau Chief ng PTV-ARMM, si Ginoong Haj Jolmunir ay Hanaral o Munir Hanaral, at siya rin po ang ating Pangulo dito sa PTEA o ang People's Television Employees Association. Good morning, salam brother. Assalamualaikum Brother Emil. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
sa mga bangsamoro sa buong Pilipinas. Yes, brother, ano po ang kahulugan kapag sinabi yung salitang salam? Well, ang salitang salam, ang nangahulugan yan, ay ibig sabihin peace or kapayapaan. So, pag may kapayapaan, siyempre may katahimikan. So, yan lang ang ano niya, ang salam. Kaya, pag ikaw ay nasalubong ng mga kapwa, mga Muslim, sila ay binabati ka ng assalamu alaikum. Sino ang mga nakikita ninyo bilang mga observers at bilang din mga Muslim brothers and sisters, ang mga key players dito sa nagaganap na peace process ngayong kasalukuyan? Well, dito sa peace process sa kasalukuyan, ang mga key players ay itong mga kapatid natin sa Moro Islamic Liberation Front at saka yung mga, siyempre yung sa government panel, sina Prof. Miriam Coronel. Sa MILF naman, si Brother Muhajir Iqbal. So yan ang sila ang mga nakikita ko mga key players. Binubuo nila ngayon, gusto nila mabalangkas sa Moro Basic Law para isumit sa Congreso. Marami ang nagtatanong, ako rin kung minsan iniisip ko, meron ba talagang differences, meron ba talagang pagkakaiba pag sinabing Kristiyano at Muslim? O isa lamang itong title? Well, sa akin kasi kailanman hindi naging issue ang religion, no? Kasi ako galing ako sa Sulu, nag-aral ako sa Catholic School sa Notre Dame. Hindi namin tinitingnan ang isang religion na isang nakikipag-divide between Muslim and Christian. So wala yan yung religion. Bagkus doon kami ay nagkakasundo ang Muslim and Christian sa Sulu. Dito sa ating daan sa kapayapaan o yung ika nga the quest for peace, ano ang mahalagang role ng government, ng education at ng development? Isa-isahin po natin. Ang gobyerno, anong mahalagang role dito? Well, ang mahalagang role ng ating gobyerno siguro in terms of education ay patayuan ng school building ang mga komunidad ng ating mga kapatid na Muslim at saka padalhan ng mga guro, mga teacher, mga school supplies kasi kailangan mo naman, Brother Emil, sa liblib na lugar bihira nakakaano yung mga kapatid natin dahil sa kahirapan. So siguro panahon na ng ating gobyerno, pag nabuo na itong Bangsamoro region ay mapag-ibayo ang ating school system, ang ating educational system, mas lalong paigtingin, bibigyan ng more supplies, more support. Yan ang nakikita ko. Gaano rin kahalaga ang development, ang mga kalsada, ang mga tulay? Well, yan, yung Brother Emil, kailangan talaga yung kalsada, yung tulay. Kasi hindi lahat ng Muslim community ay simentado o may asfalto. So siguro, pag ang kalsada ay simentado o asfalto, madali ang pagdala ng mga kalakal sa palengke para maibenta o ma-distribute para sa mga consumers. So yun ang kahalagaan ng let's say yung farm to market road, ang mga produce ng mga ating magsasaka ay madala sa siyudad para maibenta. Madalas nakikita po ang ating mga brothers and sisters Muslims na mga traders. Gaano talaga ang trading at anong kasaysayan ng trading sa pagitan ng Pilipino at ng Muslims noon pang nakaunang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas? Well, in terms of trading, nag-umpisa yan nung unang panahon pa. In fact, meron tayong diplomatic relations with China before. Meron active ang trading natin. Tayo, nagdadala ng mga perlas doon. In return naman, yung mga Chinese, nagdadala ng ang tawag namin silk, yung sutla, mga ganito gaya ng sinusuot ko ngayon. So, in fact, Brother Emil, napunta ako sa Shandong Province, kung saan doon nabisita ko ang puntod ng Sultan of Sulu, si Sultan Paduka Pahala, na yun ang katibayan na mayroon existing diplomatic relations and trade relations between the Sultanate of Sulu that time, which is a sovereign government, and China. Ang tawag kay Sultan Paduka Pahala ay East King. In fact, ang bansa ng China considered as national shrine ang kanyang puntod. Okay, panghuli po, itong nagaganap ngayon na hakbang para sa isang ika nga malawakang peace treaty, anong nakikita ito?
Well, itong peace treaty na inaano ngayon ng sinusulong ng ating gobyerno at saka kapatid natin sa Moro Islamic Liberation Front ay malaking bagay ito para sa mga Bangsamoro. When you mean Bangsamoro, Muslims and Christians na nakatira sa Bangsamoro area. So, para sa amin, ito ay ang sagot na sa dating mailap na kapayapaan. Pag nagkaroon na ng comprehensive agreement between the MILF and the government, siguro tuloy-tuloy na ang development sa Muslim area at saka magiging matahimik na. Wala nang hidwaan, wala nang putukan, at ang tao ay makatulog na ng mahimbing. Okay, maraming salamat po sa pagbisita sa atin dito sa balitaan ni Ginoong Munir General. Ulitin po natin si Brother Munir General. Ulitin lang po natin, ang usaping ito ay nasa usapin ng tarheta o pagbibigay ng label, pagbibigay ng pamagat o titulo. Kung minsan ang iniisip ay yung kakaiba, nakakatakot o weirdo. Alam niyo po, kung ating at babaklasin ang tarheta, tatanggalin ang label, hindi iisipin ang pamagat o ang titulo, iisipin ang pagkakapareho o pagkakaisa imbes na yung pagkakaiba at iwaksi ang takot. Marahil, ang ating daan tungo sa kapayapaan ay mas magiging malapit. Ito po ang adhikain ng segment na ito, Salam, Daan sa Kapayapaan. Balik po tayo sa ating mga headlines.